Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kakamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kaniyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kaniyang damit ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya. Hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong pagnilayan ang Ebanghelyo sa umagang ito. 12 taon nang dinudugo, 12 taon nang inaagasan. Ito ang description ng babaeng humawak sa laylayan ng damit ni Jesus. Pero yung bata ay walang description. Pero sa ibang interpretation ng gospel, ito din ay 12 taon. 12 taon na bata, 12 taon ng babaeng dinudugo. Ito ay mirror of healing, salamin ng paggaling. Sa isang banda, para lamang siyang isang kwento ng ordinary ng ginagawa ni Jesus, ang magpagaling. Pero sa likod nito ay mayroon pang mas malalim na kahulugan.
Hindi lang ito paggaling ng dalawang magkaibang lifespan. Hindi lang ito paggaling ng dalawang salamin na nagpapahirap sa katawan ng tao. Ito ay nagbibigay ng kahulugan sa mas malalim na intensyon ni Kristo sa atin. Bakit kailangang banggitin ang 12? Ang 12 ay numero na sumisimbolo ng governance, sumisimbolo ng perfection and completed restoration ng bayan ng Diyos. Kaya nga po siguro matatandaan ninyo, ang 12 sons of Jacob ang naging 12 tribes of Israel. Sila ang namuno sa bayang Israel. Kaya siguro sa bagong tipan, bumuo si Jesus ng 12 apostoles at 12 ding bakol ng tinapay ang kanilang natira nang gumawa si Jesus ng himala ng pagpaparami ng tinapay. Ang 12 taong gulang na anak ng Hudyo at 12 taon ng dinudugo ay pagpapakita na kahit na ang kahirapan at sakit ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng pamamahala ni Jesus. Nasa ilalim niya ang lahat ng bagay kahit na ang nagpapahirap sa tao. Come to think of it, 12 years old, 12 years na dinudugo. Magkaibang sitwasyon, pero pagpapakita na anuman ang nararanasan natin, whether bata o matagal na, kapag may pananampalataya kay Kristo'y napapasailalim ang lahat. Nais ipakita ni Jesus na siya ang Diyos ng kagalingan. Only for us to find out saan nasasalamin ang aking pananampalataya. Doon ba sa 12 years old na batang babae? O doon sa 12 years na pinahihirapan? Ito yung ating karanasan. Ipinakikita ni Jesus sa kaniyang kapangyarihan, time is of no sense. Hindi tinitingnan ni Jesus ang panahon dahil hindi siya sakop nito. Hindi natin pwedeng ilagay sa ilalim ng panahon ang kapangyarihan ng Diyos na magpagaling. Sa kaniyang sariling panahon, sa kaniyang sariling oras, at sa kaniyang sariling pagiging Diyos sa ating lahat, doon lamang natin matatanggap ang biyaya ng pananampalataya. Kairos, in God's time.
hindi kronos, in my time, ngayon, mamaya, bukas, chronology. Hindi tayo ang magtatakda ng panahon. Hayaan nating ang Diyos sa kaniyang kairos, sa kaniyang biyaya, ang pagpapagaling ay dadaloy sa sumasampalataya. Nais lamang bigyang pansin ni Jesus na anuman ang edad, gaano man katagal, nothing is left behind. Lahat tayo'y hinahawakan ng Diyos. Lahat tayo'y pinapagaling ng Diyos dahil sa langit ang lahat ng ito'y nawawalan na ng saysay. Tayo man ay nakararanas ng sakit. Ito'y sa panahon natin ng pagsuway, sa panahon natin ng kasalanan. Pero sa panahon ni Kristo, sa panahon ng Diyos, ang lahat ng ito'y mahuhugasan. Kaya nga in Jesus' time, no one is left behind. No one is incomplete. No one is forgotten. Lahat tayo sa kaniyang panahon ay papagalingin at dadalhin sa tahanang wala ng sakit at wala ng panahon. Ang kalangitang inihahanda ni Jesus sa ating lahat. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.